May babala si Interior Secretary Benhur Abalos sa mga opisyal ng barangay na hindi iuulat ang mga kaso ng online child sexual abuse sa kani-kanilang lugar. Sa harap yan ng isang pag-aaral na nagsasabing global hotspot ang Pilipinas pagdating sa mga ganitong krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kung sino man ang makikipag-settle dito, I will make sure makukulong din kayo. I will make sure of that. Ito ang babala ni Interior Secretary Benhur Abalos sa lahat ng opisyal ng barangay na papayag ayusin sa kanilang level ang mga reklamo tungkol sa online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Ito yung pagsasamantala sa mga bata sa internet, partikular ang pagbebenta ng mga malalaswang larawan o video ng mga bata na ang karaniwang kliyente ay mga banyaga. Aniya, oras na makarating ang kaso ng exploitation sa barangay, isulat lang daw ito sa kanilang logbook at agad na ipasa sa law enforcement agencies gaya ng pulis. May mga kaso kasi na mismong mga magulang o pamilya ng mga bata ang kumukuha ng live video sa kanilang anak. Why shouldn't it be settled in their level? Because hindi na nakakarating yung OSAI complaint sa law enforcement agency. There's no justice that is brought to the child victim survivor, and the perpetrator could still be in the community, potentially victimizing other children. Sabi ng Department of Justice, ang hindi pagsunod ng barangay official sa utos na ito ay paglabag sa Republic Act 11930 o Anti-OSAEC Act. Partikular ang Section 4E o yung pagbibigay permiso o pag-impluwensya sa isang bata na gumawa ng exploitation materials. At Section 4K o pagtanggap ng benepisyo o pera mula sa insidente. Ang sinumang barangay official na lumabag dito ay pwede raw patawan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong at pagbayari ng hanggang 2 milyong pisong multa. Sa ngayon, higit 400 bata na ang na-rescue mula sa online sexual exploitation mula 2019. Pero nangangamba pa rin ang pamahalaan na marami ang hindi makapagsumbong. We cannot assume na magre-report ang bata dahil hindi naman nila alam kung mali na pala yung ginagawa sa kanya ng mga magulang niya, mga kamag-anak niya. At the same time, hindi rin sila magre-report dahil kilala nila yung mga perpetrators. Pero ang mas nakababahala, lumalabas sa pag-aaral ng Norwegian Mission Alliance Philippines na lumulutang ang Pilipinas bilang global hotspot pagdating sa online sexual abuse of children. Alam niyo po, ang ating Pangulo, ang sabi niya kahapon, no? Napakasama nitong krimen na to. This is the worst of all crimes dahil ito'y laban sa mga bata. Plano ng gobyerno na isabak sa training ang mga barangay at iba pang ahensya para masigurong mababantayan ang ganitong kaso sa kanilang mga nasasakupan. Nakatakda namang kausapin ng Interior Department ang social media platforms gaya ng Meta para matulungan silang tanggalin ang exploitation materials. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.